Ano ang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus? Sino ang may masamang kapangyarihan na pinalaya sa pangalan ni Jesus? Paano naging mas makapangyarihan ang pangalan ni Jesus kumpara sa pilak at ginto? So ano ang parusa sa maling paggamit sa pangalan ni Jesus? Paano gamitin ng tama ang pangalan ni Jesus? So sasagutin muna natin yung unang tanong. Ano ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus? Number 1. Tara, let's pray. Hallelujah, Father God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo muli sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa magiging word, Panginoon, ni Pastor Arman. Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ni Pastor Arman, Panginoon, ay maging kalakasan namin sa araw-araw, Panginoon, at pumasok sa aming puso at isipan. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Kung continuous na ating topic nung last week, yan, nakakatuwa yung last week, no? Dami nating nasabi. Napanood nyo ba yung video nyo? Yan, so ito yung continuous natin. Then, ano ang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus? Sino ang may masamang kapangyarihan na pinalaya sa pangalan ni Jesus? Paano naging mas makapangyarihan ang pangalan ni Jesus kumpara sa pilak at ginto? Yan. Ano ang parusa sa maling paggamit ng pangalan ni Jesus? Paano gamitin ng tama ang pangalan ni Jesus? So sasagutin muna natin yung unang tanong. Ano ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus? Number 1. Makapagligtas. O yan, narap ko sa kanila, dito ka. Yan, sige, isa-isain mo. Sabihin mo 1, 2 hanggang 5. Yung medyo malakas, paramdam mo sa kanila. Sige. Number 1, makapagligtas. Number 2, makapagpalayas ng masamang demonyo. Number 3, makakapagsalita ng iba't ibang wika. Number 4, makapagbibigay ng proteksyon. Number 5, makakapagpapagaling ng may sakit. Yon. So, yun yung mga iba't iba, no? Then, sagutin natin yung number 1. Ano yung number 1? Makapagliligtas. So, sige, basahin natin. Mga taga-Roma 10 verse 9. Kung ipapayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun. So, paano daw maligtas? Ano daw kailangan mong gawin? Ang kailangan mo daw gawin ay kung ipapahayagin ng iyong labi na ano daw, si Jesus ay Panginoon. Okay? At ano daw mangyayari? At sasampalataya ka na siya'y muling binuhay ng Diyos, ano daw mangyayari? Ikaw ay maliligtas. Kaya merong mga katuruan or merong mga, ang gagawin ni Satan, so kokontrahin niya yun. Sasabihin niya, si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. Siyempre, pagka hindi tayo naniwala na Diyos si Jesus Christ, hindi tayo maliligtas. Kasi ang sabi dito, pag naniwala daw tayo, dun tayo daw ay maliligtas. Okay? So, yun yung unang sagot sa number 1. Next, number 2. Sino ang may masamang kapangyarihan na pinalayas sa pangalan ni Jesus? Sige. Number 2. Number 2, makapagpalayas ng demonyo sa dalagitang may kapangyarihan manghula dahil sa pagsanib sa kanya ng masamang espiritu. Yan. So, bigyan ko kayo ng konting background dito. Meron kasi ditong babae, pag binasa niyo yung story niyan, maganda yan. Pero next, itatopic natin yan sa susunod, sa next week. Paikliin lang muna natin. Meron kasi doon may kapangyarihan na babae, kaya niya manghula. Yun yung kanya kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yun, galing yan sa masamang espiritu. So, nangyari, pinalayas to ngayon sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. So, paano nangyari? Basahin natin. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na sumanib dito sa pangalan ni Jesucristo, inutusan kitang lumabas sa kanya. Okay. Ano daw muna? Sa pangalan daw ni Jesucristo. So, inutusan daw niya na lumayas. Ano kaya? Lumayas kaya yun o tumambay? Lumayas. Ano nangyari? Lumayas. Di ba? Tuloy mo. At agad naman itong iniwan ng masamang espiritu. Yun. So, kapag meron kayong nararamdaman na may masamang espiritu, gamitin nyo daw yung pangalan ni Jesus. At lalayas daw yun. Ganun pala yun, no? Dati sa Hope Church yan. Ayaw ko kung naabutan nyo ba yun, Choy? Dati, mga youth dun, no? Inaakit dun sa San Mateo dati. May mga sinasaniban dun sa amin. Tapos yun, yung iba galing pang albularyo yun. Tapos pagdating sa amin, pinigpiring namin, tapos yun, pinalayas. Sa pamamagitan nyo ng
kapangyarihan ni Jesus. Ganon. Sige, tuloy natin. Number 3. Makakapagsalita ng iba't ibang wika. Number 4. Makapagbigay proteksyon. Yan, sige. Anong verse yan? Basahin natin. Marcos 16 verse 17. Hmm. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay makapagpalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Okay, hindu muna natin. Una daw, ang kaya mo daw gawin, number 1 ay makagawa ka ng himala. Miracle, ibig sabihin, hindi kayang gawin ng doktor, pero sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, ay mangyayari yun, magkakaroon ng himala. Tapos number 2, makakapagpalayas ng demonyo. Number 3, makapagsalita ka daw ng iba't ibang wika. Sige, tuloy mo, 18. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Yun. 'Di ba? Gagaling daw yung may sakit na papatungan ng kanilang mga kamay. Ganun ang kapangyarihan, no? Kapag meron kang yung kapangyarihan ni Jesus, no, yun yung epekto. So, paano naman nagiging makapangyarihan ang pangalan ni Jesus kumpara sa pilak at ginto na sinabi natin kanina? So, paano naging makapangyarihan yung pangalan ni Jesus Christ? Sige, tuloy natin. 5. Nakakapagpagaling ng may sakit. Ayan, ano na nakapagpagaling ng may sakit. So, ito na. Sige. Mga Gawa 3, 6 hanggang 8. Ngunit Sige. sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Okay. Sino nagsalita? Si Pedro. Pedro. Wala daw siyang pilak at ginto. Ano kayong gagawin niya kung wala siyang pilak at ginto? Sige, tuloy mo. Wala daw siyang pilak o ginto. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Next. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo noon di lumakas. Sige, lumakas. Ang mga paa. At bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at dumulundag ng papuri sa Diyos. Yun, ang galing, no? Kapangyarihan na naman yun, Jesus, no? Diba? Anong pangalan niya? Ginamit yung name ni Jesus. Kasi minsan kasi hindi pwera ang kailangan natin Yung pala, minsan, mas kailangan pala gamitin natin yung name ni Jesus Christ. Diba? At gumaling daw. So, yun, pwede pala yun, no? Sige, ano ang ginawa ng taong pinagaling? Ano daw ginawa ng taong pinagaling? Pumasok sa templo at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. So, ganun din tayo. Kailangan, every time na tayo ay pag may ginawang miracle sa atin si Lord, huwag nating kakalimutan na pumunta sa templo o sa church o magpasalamat magbigay tayo ng papuri sa Panginoon. Yan. So, ulitin lang muna natin. Ano ulit yung 5 na mga kayang gawin ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus? Number 1. Makapagliligtas. Number 2. Makakapagpalayas ng demonyo. Number 3. Makakapagsalita ng iba't ibang wika. Number 4. Makakapagbigay proteksyon. Number 5. Nakakapagpagaling ng may sakit. Yun. Diba? So, palakpakan natin si Lord. Okay na. Thank you. Yan. So, tuloy natin siya. Kaya nga kung mapapansin natin yung continuous ito, ang nakalagay dito, Satan traps, di ba yung negative thought natin, dahil makapangyarihan ng pangalan ng Jesus, ibig sabihin, possible talaga na mangyari ito, dahil gano'n ka-powerful yung name ni Jesus Christ, may mga udyok si Satan na maaaring samantalin ito ng iba. Yan, samantalin ito ng iba at gamitin sa pang-sariling pagnanais. Ayan na. Diba? Merong mga gumagamit ng kapangyarihan ni Jesus, no? Pero hindi na to sa tama. Yung iba, pagnanais ng iba na ginagamit na sa pang-chancing. Diba? May mga nababalitaan ba kayo ng gano'n, nagte-trending sa FB? Yung mga nagpapagaling, no? Parang iba ng galing yung ginagawa nila, no? Magic hands na, no? Healing galing. So, maraming gano'n. Diba? Then, tuloy natin. So, ano ang parusa sa maling paggamit sa pangalan ni Jesus? Yung mga nakikita natin na gumagamit nun sa maling paraan. So, anong gagawin sa kanila ng Panginoon? Sa mga abusado. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw ng paghukom. Sa araw daw ng paghukom. Ano kaya ang mangyayari? Sabi dito, Panginoon, hindi po ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng propesiya?
'Di ba? Ginagamit pa nila yung pangalan ni Lord, no? At sabi pa nito, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming himala. No? So, ibig sabihin, kilala din nila si Lord, ginagamit din nila yung kapangyarihan ni Lord. Ano kaya ang sasagutin sa kanila ni Lord, no? Dito, ni Jesus Christ. Ano sabi dito? Ngunit, malinaw kung sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Ano daw sabi? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Yun. So, bakit kaya sila naging masama? So, yun yung next nating topic next week. Pag-aaral natin yun, na paano naging masama at hindi kilala ng Panginoon ang mga taong gumagawa ng himala, nagpapalayas ng masamang demonyo o nagpapagaling o mga nangangaral. Hindi naman yung lahat ha, may mga ilan lang. Paano sila nagiging masama? Maganda naman yung ginagawa nila. 'Di ba? So, paano kaya? Katulad nga kanina, may mga hidden agenda. So, next week, tatalakayin natin yan. Meron kasi tayong tinatawag na yung good works with hidden agenda. Yan. Yung iba gumagawa sila na mabuti pero meron silang palihim na pagnanais. Yan. So yun yung mga ayaw ni Lord. So yun yung tatalakayin natin next week. Kasi merong gumagawa, mga leader or mga gumagawa ng himala, kumbaga kagaya dito, gagawin nila, Lord, gumagawa naman ako ng mabuti. So, hindi porket gumawa ka na mabuti, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Pwede mo nang samantalahin yung isang bagay. So, yun yung pag-aaral natin next week. Kaya hindi porket yung mga leader o kahit ako na nangangaral, kumbaga, exempted na ako na magkasala. So, pag-usapan natin next week kung paano nagiging masama yun. Okay? Paano ang tamang paggamit ng pangalan ni Jesus? Yun yung last question. Okay? So ngayon, balik tayo sa topic. So ano yung natutunan natin? Gaano ka makapangyarihan yung pangalan ni Jesus Christ? Yung natutunan ko po is yung pangalan ni Jesus Christ, hindi lang siya basta-basta ginagamit sa walang kabuluhang bagay. Yo. Kasi yung pangalan niya, sabi nga doon sa mga nasabi kanina na there is a power in His name. So, dapat pala yung mga minsan yung ginagawa nating joke, hindi pala siya tama, no? Kasi minsan pala yung mga words na ginagamit natin, yung mga sinasabi natin, pwede pala siyang maging against us. Or pwede pala siyang may punishment na kala natin biro-biro lang. Kaya, tsaka natutunan ko din na sa pangalan ni Jesus, nothing is impossible. Na pwede tayo makagawa ng miracle, ng mga bagay na sa tingin natin hindi pala natin kaya, pero kaya ni Jesus. Yun, praise God, praise God. Nasabi na lahat. Pinapak na. Nasabi na po lahat, pero meron akong Sige. there is power within Jesus' name. Ayun. Yan. Sige. Ayun nga po, Pas, na hindi lahat ng gumagamit ng ng pangalan ng Diyos is lahat sila laging tama. Kumbaga, yung iba kasi iba-iba yung way ng paggamit kung Yun, galing ha. Praise God. Ang paggamit sa pangalan ni Jesus ay maganda. Ngunit mali ito kung gagamitin mo ito ng may kasamang ibang agenda. Yun. Lalo na kung nandoloko ng tao na binigay sa ito ng Diyos, pero hindi naman talaga. Yun. Pinurigat bigla. Yung pangalan niya kayang makapagligtas. Yun. Tulad sa sa mga panalangin, nagbibigay rin siya ng protection. Kumbaga kasi kung ano hihingiin natin sa pangalan ni Jesus, ipapagkaloob sa atin yun ng Ama eh. Kaya yun Amen. lang. Yun, praise God. Natutunan ko po is Panginoon po nagpapalaki sa mga demonyo at ito po ang gumagawa ng maraming himala. Tunan ko po yung 5 kapangyarihan ng Panginoon. Konti lakas daw, konti lakas. Ano daw? Yung una po is nakakapagligtas, pangalawa is nakakapagpagaling, pangatlo is nakakapagbigay ng protection. Natutunan ko po yung pangalan ni Jesus Christ is makapangyarihan. Ang natutunan ko po ay si Yesu Cristo ang nagbibigay sa akin ng protection. Natutunan ko po si Jesus Christ is tagapagligtas. Lang po, magtiwala lang kay Lord. Tapos, sa Kanya lang laging lumapit para hindi tayo maligaw. Charles. Bali ang natutunan ko is pagka
lahat ng imposible nagiging posible sa pangalan ng Panginoon. Yung. Sa pangalan ni Jesus ay makapagpagaling siya ng may mga sakit. Yun! Praise God! Kami sa gabing ito na ipinagkaloob niyo sa amin na magtipon, makapaglaro ng basketball fellowship at mapakinggan ang inyong word. Maraming salamat po sa aming pag-uwi. Ikaw po ang siyang magiging gabay namin at wala pong maaksidente sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.